Isang dambuhalang butas sa lupa ang lumamon ng 15 na eskwelahan sa Mexico City. Isang butas din ang lumamon ng isang building, sasakyan at pati na tao. Maraming buildings at kalsada ang nabiyak. Nangangamba ang mga residente na baka bigla na lamang silang lamunin ng lupa. Lahat ng ito ay nangyayari dahil ang Mexico City ay lumulubog. Mexico City is sinking. From Mexico, where a sinkhole Many buildings throughout the city are literally sinking. 50 centimeters ang inilulubog ng ilang bahagi ng syudad bawat taon. Ayon sa mga eksperto, patuloy pa itong lulubog at hindi na maiaangat pa. At alam nyo ba, bukod dito ay hinaharap din ng bansa ang isang malaking problema. Ang mga Mexicans ay tila adik na sa coke. At ito ay dahil din daw sa sinasabing dahilan ng paglubog ng Mexico City. Bakit nga kaya lumulubog ang capital city ng Mexico? Noong 1910, ganito ang itsura ng national monument na ito sa Mexico City. Ang kanyang base ay ka-level pa ng kalsada. Pero ngayon, nakaangat na ito. Dinagdagan nila ng 14 steps dahil ang lupang pinagtayuan nito ay unti-unting lumulubog. Ayon sa mga eksperto, ang nangyayaring subsidence o unti-unting paglubog ng lupa ng Mexico City ay tulad rin ng isang earthquake. Sinisira nito ang mga bahay, daan at iba pang infrastruktura. At ang mga itinuturong dahilan ay lokasyon. At ito, groundwater o tubig sa ilalim ng lupa. Alam mo ba, ang Mexico City ay nakatayo sa ibabaw ng lawa na nooy tinawag na Lake Texcoco. Nagsimula ang lahat nung sakupin ng Spain ang Mexico sa pamumuno ni Hernan Cortez noong 1521. Para mapalawak ang kanilang teritoryo, inalisan nila ng tubig ang lawa at nagtayo sila ng isang syudad, ang Mexico City. Hanggang sa unti-unting naubos ang supply ng tubig na nasa paligid ng syudad. Kaya pagdating ng 20th century, ilang taon na ang nakalipas mula nang makalaya ang Mexico sa Spain, ay kinaharap nila ang problema ng kakulangan sa supply ng tubig. Ayon sa Daily Mail, ang Mexico City ang pinakamalaki at pinakamataong syudad sa North America. Ang populasyon nito ay nasa mahigit 21 million noong 2021. At alam naman nating tubig ang pangunahing kailangan ng tao. Kaya sa pagdami ng populasyon ng Mexico City ay dumami din ang gumagamit ng tubig. 30% ng tubig ng syudad ay ini-import nila sa mga reservoirs ng ibang states ng bansa. Pero ang 70% nito ay nagmumula sa mga aquifer o yung mga bato o sediments na nagsisilbing imbakan ng tubig sa ilalim ng lupa. Dahil sa labis na pagsisipsip ng tubig sa aquifer ay unti-unti itong naubos at natuyo ang sahig ng lawa kung saan nakatayo ang syudad. Dahil dito nagko-compress ang clay layer ng lupa at nabibiyak, dahilan para ito'y gumuho o lumubog. Kahit pa umuulan naman sa Mexico City, hindi nare-recharge o nadadagdagan ang tubig sa aquifer dahil ang syudad ay puro concrete, kaya nahihirapan ang tubig ulang makadaloy sa aquifer. 1900s nang unang maobserbahan ang paglubog ng syudad sa rate na 9 centimeters kada taon. Pagdating ng 1950s, nasa 28 centimeters na ang rate ng paglubog kada taon, kaya naisipan nilang magtakda ng limit sa pag-drill para sa groundwater. Naging epektibo naman ang paghihigpit na ito dahil muling naibalik sa 9 centimeters kada taon ang rate ng paglubog. Pero di pa rin ito napigilan ang paglubog. At sa nakalipas na 100 years, 10 meters na ang inilubog ng Mexico City. Pero hindi naman pare-pareho ang antas ng paglubog ng mga lugar sa syudad. May iba na konti lang ang inilubog at meron ding malala na. Pero nakakabahala dahil ayon sa pag-aaral ng mga scientists, kahit ang mga lugar na underdeveloped o wala pa masyadong tao ay mas mabilis ang paglubog sa rate na 50 centimeters kada taon.
Hindi lamang ang paglubog ang hinaharap na problema ng mga taga-Mexico. Mas pinoproblema sa kasalukuyan ang tila chain reaction na masamang epekto nito. Dahil sa paglubog ay nagiging prone ang lugar sa pagbaha na magre-resulta naman sa posibleng polusyon sa groundwater na magiging sanhi naman ng matinding water shortage. Sa katunayan, ang buong Mexico ay matagal nang nakakaranas ng krisis sa tubig. Sa mga pinakamahihirap na lugar sa Mexico City, available lamang ang malinis na running water 1 oras bawat isa o 2 araw. Umaasa lamang sila sa mga delivery trucks. Pumipila sila ng 8 hours para lamang magkatubig. Sa sobrang hirap nga makakuha ng tubig, may mga gangs na nangha-hijack pa ng mga tangkeng nagsusupply ng tubig. At itinuturong dahilan din ng mataas na insidente ng obesity sa kabataan ang kakulangan sa tubig. Paano ba naman kasi sa halip na tubig ay soft drinks ang kanilang naging regular na pamatid uhaw? Mas marami pa kasing supply ng Coke ang bansa kaysa sa tubig. Kaya naman, Mexico ang isa sa may pinakamataas na per capita consumption ng soft drinks. Kahit pa nagpataw na ng 10% tax ang gobyerno sa mga soft drinks, di pa rin mapigil ang pagkahumaling sa inuming ito. Tila na-addict na sila sa Coke. Ginagamit pa nga nila ito sa mga ritual at panggagamot. Kung gusto niyo pong mas malaman pa ang tungkol dito, may separate video po kami nito. Ilalagay po namin ang link sa description at comment section. Gumagawa ang gobyerno ng Mexico ng mga remedyo para masolusyonan ang problema nila sa tubig. Noong 2014, pinagawa ng gobyerno ang Eastern Wastewater Tunnel na layuning pigilan ang pagbaha at ang sobrang paggamit ng groundwater. Para naman maibsan ang problema sa water shortage, pinopromote ang pag-iipon ng tubig ulan. Mainam na solusyon ito lalo pat may mga pagkakataong minsan ay tumatagal ng 1 oras ang buhos ng ulan. Sinasabing sa loob ng 150 years, maaaring lumubog pa ang Mexico City ng 30 meters. Kung anuman ang mas malagim na epekto nito ay hindi pa natin batid. Pero ang malinaw ay ang pangangailangan ng mabisa at agarang solusyon para ang problemang kakulangan sa tubig ay tuluyan na silang makaahon. Kung nagustuhan niyo po ang content natin ngayon, paki-comment po ng yes. This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!